Hello po. Good morning. Okay na po ba? Nakikita po ba yung slides ko? Yes po, ma'am. Thank you po. Okay. So magandang araw po sa ating lahat. Ngayong buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang World Diabetes Day. Ang tema ngayong taon ay Diabetes Across Life Stages. Sinasalaysay nito na ang diabetes ay isang kondisyon maaring makaapekto sa sinuman, bata man o matanda. Kaya napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon na maaring may kapamilya, katrabaho, kakilala o kaibigan tayo at tumaharap sa hamon ng diabetes. Sa maikling talakayang ito, magbabahagi po tayo ng simpleng health tips at mahalagang paalala upang mas mapangalagaan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay laban sa sakit na ito. Ang diabetes mellitus ay isang kondisyon sa kalusugan na tumutukoy sa isang problema sa kung paano ginagamit ng katawan ang asukal o glucose bilang energy. Basically, lahat po ng kinakain natin ay nako-convert as sugar or glucose. Ang glucose or asukal ang pangunahing gasolina or fuel ng katawan. Nakukuha natin ito mula sa ating mga kinakain. Ang insulin naman po ay isang hormone na pinoproduce o galing sa pancreas o lapay na gumaganap bilang susi para makapasok ang asukal sa ating mga cells at magamit bilang energy. So kung walang insulin, hindi makakapasok po yung mga glucose or sugar sa ating mga cells para maging energy. Kapag may problema sa insulin, ang asukal ay naipon at nananatili sa daluyan ng dugo sa halip na pumasok sa mga cells ng ating katawan. Ito ang nagiging dahilan ng mataas na blood sugar o ang tinatawag na hyperglycemia. So, in short, ang diabetes, ito po ay isang kondisyon kung saan mataas ang level ng sugar or asukal o glucose sa dugo. Sa katagalan, kung hindi mapapababa o makontrol ang asukal sa dugo, ay magre-resulta ito ng iba't ibang mga komplikasyon. Ano ang nangyayari sa ating katawan kung may diabetes? Number 1, maaring kulang o walang ginagawang insulin ang pancreas. O kaya naman number 2, ang ating katawan ay hindi tumatanggap ng insulin. Maari ring dahil sa dalawang nabanggit. Mayroon tayong tatlong classification ng diabetes. Ang number 1, yung type 1 diabetes. Ito ay isang autoimmune disease, nangangahulugan ng immune system ng katawan ay inaatake at sinisira ang sarili nitong mga cells sa pancreas na gumagawa ng insulin. Hindi nakakagawa ng insulin or konti lang or the body doesn't produce insulin at all. Kadalasan nadadiagnose ng bata o kabataan o tinatawag nilang juvenile disease. Ngunit maaari ring madiagnose sa mga matatanda. Kailangan ng araw-araw na insulin injection upang palitan ang insulin na hindi kayang gawin ng katawan. Ang type 1 diabetes ay also tinatawag na insulin-dependent diabetes mellitus. Ang type 2 diabetes naman po, ito ang pangkaraniwang uri. Ang problema ay nagsisimula sa kung paano ginagamit ng katawan ang insulin. Karaniwan na diagnose ito sa mga may edad na at matatanda. Ngunit parami na rin ang kaso sa kabataan. May kaugnayan ito sa lifestyle, tamang pagkain at exercise. Ang type 2 ay tinatawag din non-insulin dependent diabetes mellitus. At ang pangatlo po natin, ang gestational diabetes. Ito ay makikita sa mga babaeng nagbubuntis. Kadalasan ay nawawala ito pagkatapos nilang manganak, pero at risk pa rin sila na magkaroon ng type 2 diabetes mellitus. Ang hormone na galing sa placenta ay pansamantalang hinaharangan ang paggana ng insulin. So ano yung mga risk factors? So, mayroon tayong type 1, type 2, at ang gestational diabetes. Sa type 1 po, ang mga risk factors, number 1 is genetic, family history,
autoimmune disorders, environmental triggers like infection. Ang type 2 naman po, mayroon tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable risk factors. When we say non-modifiable risk factors, ito yung mga risk factors na hindi natin pwedeng palitan. This cannot be changed. For example, family history, edad, ethnicity. At ang modifiable risk factors naman, ito yung pwede nating baguhin or palitan. Overweight or obesity, physical inactivity, unhealthy diet, hypertension, smoking, chronic disease, chronic stress, and poor sleep. Sa gestational diabetes naman po, obesity or overweight, no? Baka before na nabuntis ang isang babae, obese na siya or overweight. May history, family history of type 2 diabetes at mayroon siyang previously baka na-diagnose na po yung babae na dati siyang nagkaroon na ng diabetes noong siya ay nabuntis. Okay. Dito po, pinapakita na according to the International Diabetes Federation, mayroon tayong more than 4,726,000 na adults na mayroong diabetes dito sa Pilipinas out of the 71,700,000 total adult population with a prevalence of 7.5%. Dito naman sa left side, this graph shows a steady rise in diabetic cases and prevalence in the Philippines. Kung makikita niyo po, from 2019 to 2025, patuloy na tumataas yung kaso ng mga diabetes, no? Ang tumataas na trend na ito ay nagbibigay din sa lumalaking pasanin ng diabetes bilang isang seryosong problema sa pangkalusugan na dulot ng poor diet, sedentary lifestyle at obesity. Makikita natin dito na ang diabetes po ay isa sa mga leading causes of mortality sa ating bansa from 2023 to 2024. Nasa top 5 po siya. Ito yung mga diabetes cases in Central Luzon, pero baka hindi ito yung totoong picture ng mga diabetic dito sa Central Luzon dahil mababa nung 2020, 2021, and 2022 comparing sa 2023 and 2024 data dahil nung 2020 to 2023 nasa pandemic po tayo. Paano ko malalaman kung ako ay may diabetes, no? Ito yung mga cardinal signs ng diabetes. Ito yung mga 3Ps or polydipsia, polyuria, polyphagia. Anong ibig sabihin ng polydipsia? Labis na pagkauhaw, palaging nauuhaw, palaging umiinom ang taong may diabetes, no? Polyuria, ihi ng hihi, madalas umihi at pumunta sa palikuran para umihi. Polyphagia, madalas nararamdaman niya na gutom siya at kapag kumain siya, medyo malakas po siyang kumain, no? So yun yung mga 3Ps na cardinal signs ng diabetes. Kahit malakas siyang kumain, madalas siyang kumain, mayroon siyang nararamdaman na pagkapagod, panghihina, malabong paningin at pagbaba ng timbang. Madalas rin na nagkakaroon ng infection, mabagal na paggaling ng mga sugat. Ano ang posibleng mangyari kung ang isang tao ay may diabetes? So ito yung mga different complications sa kapag ang isang tao ay may diabetes, no? Number 1, stroke. Pwedeng ma-stroke kapag na-stroke ang isang tao, pwedeng may posibilidad na mamatay, no? Pwedeng ma-paralyze siya, hindi na siya makalakad, hindi na makabalik sa trabaho, hindi makakain mag-isa, hindi makapaglakad, no? So kailangan niya ng assistance, maging dependent, maaring maging dependent na siya sa kanyang mga kapamilya at hindi na niya magawa yung mga dati niyang ginagawa or yung kanyang mga activities of daily living kung walang assistance yung kanyang kasamahan sa bahay. Also yung lumalabo o maaring mabulag, no? Yung taong may diabetes, maaring maatake sa puso, also masira yung kanyang mga bato, kaya isa sa mga binabantayan natin sa mga taong may diabetes yung kanilang mga kidneys, no? Kasi isa sa mga dahilan ng chronic kidney failure ay ang diabetes, no? Ito marami sa mga diabetes nagli-lead into dialysis, no? Tuyo at pabalik-balik na impeksyon sa babae at hindi pagtayo ng ari ng lalaki,
pamamanhid ng mga paa or lower extremities. Minsan po dahil walang pakiramdam yung kanilang mga lower extremities, may naapakan na pala sila ng mga foreign materials, mga for example, needle, no? Or bubog, no? Ngayon, nasugat na sila, hindi nila nararamdaman na may sugat pala sila until such time na naamoy nila nagkaka-infection na. So kapag mataas ang blood sugar at hindi naghihilom or hindi gumagaling yung sugat, maaring maputulan ng paa ang isang taong may diabetes. So sino po yung pwedeng mag-undergo sa screening for diabetes, no? So lahat po ng pasyente with clinical symptoms, no? Polyuria, polydipsia, polyphagia, hindi gumagaling na sugat, pangangati sa buong katawan, kailangan po silang magpa-screen. Lahat ng babaeng buntis, at yung mga asymptomatic individuals, ibig sabihin kahit wala silang mga simptomas, pero may mga risk factors po sila, no, ng type 2 diabetes. For example, ang edad po ay 40 pataas. Lahat ng mga individual na overweight or obese, paano natin malalaman kung overweight or obese na tayo? Kailangan natin i-compute yung ating BMI or body mass index. Ay check po natin yung waistline or waist circumference kapag more than 80 equal or more than 80 centimeter for females, and sa lalaki naman po ay 90 o more than 90 centimeter ang kanilang mga waistline. Also, yung kung kapag may first degree relative sila, nanay, tatay, or kakapatid na na-diagnose with diabetes, history of impaired glucose tolerance test, mayroong history of gestational diabetes, or nakapag-deliver ang isang babae ng baby na nagtitimbang ng more than 8 pounds. 8 pounds or above, mayroong hypertension, diagnosis or history of any vascular diseases, mataas yung cholesterol, or physical inactivity. So yun po dapat silang mag-undergo ng screening. So, ano po yung mga standard screening test for diabetes? So, number 1, yung ating tinatawag na fasting blood glucose or fasting blood sugar. The patient will be placed on an NPO for at least 8 hours to a maximum of 14 hours. So, walang iinumin, walang kakainin bago magpa-test ng blood sugar. Ang normal po natin ay 80 to 100 mg per deciliter. Kapag pre-diabetic, 101 to 125, and kapag diabetic, 126 and higher yung resulta or yung kanilang blood sugar level. Mayroon din tayong another test na tinatawag na 2-hour plasma glucose. May ipapainom na glucose sa isang pasyente, and then ititest po nila yung kanyang blood sugar after 2 hours. Also, yung random plasma glucose, this is done regardless of time of the day or food intake. Kahit nakakain siya or hindi pa, pwedeng silang magpa-test, or pwedeng gamitin yung nabibili natin sa mga pharmacy or medical stores, yung glucometer, no? Kahit sino pwedeng mag-test po ng blood sugar. Dahil easy lang po yun gawin. Also, mayroon ding isang blood test. Ito yung HbA1c. Ito naman po, mine-measure yung blood sugar level over the past 2 to 3 months, no? Comparing sa fasting blood sugar, ito hindi na po kailangan mag-fasting, no? Pwedeng kuhanin kahit anong oras. Ang problema lang dito, medyo may kamahalan compare sa fasting blood sugar. Ang normal ay less than 5.7%. For pre-diabetes is 5.7 to 6.4%, and for diabetes ay 6.5% or higher. So, ano ang mga kailangan bantayan kapag na-diagnose na ang isang pasyenteng may diabetes? Kailangan bantayan yung blood sugar, no? Kailangan bantayan yung blood pressure at yung kanyang level ng cholesterol. Also, kailangan at least annually nagpapacheck po ng mata,
yung kanyang serum creatinine, albumin kailangan din ma-check dahil binabantayan din yung kanyang bato. Also, madalas dating screen or i-assess yung kanyang lower extremities kung may mga sugat, no, para makita po natin. So paano po yung pag-aalaga sa taong may diabetes? So number 1 is wastong nutrisyon. Kumain ng balanseng pagkain, tulad ng gulay, prutas na mababa sa asukal, isda at whole grains. Iwasan ang matatamis at matatabang pagkain upang mapanatili sa tamang antas ang blood sugar. Next is pag-monitor ng blood sugar. Regular na sukatin ang blood sugar gamit ang glucometer upang malaman kung mataas o mababa ito at maiwasan ang komplikasyon. Pag-alam at pag-unawa tungkol sa diabetes, mahalaga na maintindihan ng isang pasyente at ng pamilya kung ano ang diabetes, mga simptomas sa tamang pangangalaga upang makaiwas sa komplikasyon. Pag-aalaga sa paa, laging suriin ang mga paa para sa mga sugat o paltos, panatilihing malinis at tuyo at magsuot ng komportableng sapatos or footwear upang maiwasan ang magkasugat or magkaroon ng infeksyon. Pag-inom ng gamot, inumin ang mga gamot or mag-administer ng insulin ayon sa payo ng doktor sa tamang oras, sa tamang doses upang makontrol ang blood sugar level. So, sa sa Central Luzon, diabetes mellitus cases increased, no? Showing a continuous rise. The trend reflects the growing public health burden of diabetes and the need for sustained prevention efforts. Early detection and regular screening are essential to prevent complications and manage diabetes effectively. Promoting a healthy diet, physical activity, and lifestyle modification remains the most effective prevention strategy. Continuous community education and health promotion, and through the LGU programs and strengthen diabetes control. Sustained partnership among health workers, LGUs, is essential in diabetes prevention and control. So, sa pagtatapos po, ang diabetes ay isang sakit na maaring makontrol kung tayo ay may tamang kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili. Hindi hadlang ang diabetes upang mamuhay ng masigla, kailangan lamang ng wastong nutrisyon, regular na exercise, pag-inom ng gamot at suporta sa pamilya at komunidad. Sa ating lahat po, tandaan po natin, ang maagang pagkilos ay susi sa pag-iwas sa komplikasyon. Ang pangunawa at pag-alaga ay daan sa mas maayos na kalusugan. Sama-sama nating isulong ang advokasya para sa isang malusog at masayang pamumuhay kahit may diabetes. So with that po, maraming salamat. Again, good morning. Thank you so much po, Ma'am Agnes, and thank you for imparting your knowledge mo, no? And syempre, no, kapag tayo po ay may problema, especially sa insulin, no, yung asukal po sa ating katawan ay naiipon, no, imbes na pumapasok po siya sa ating cells. So, kailangan makontrol po natin ang ating mga asukal sa ating katawan upang hindi na po tayo magkaroon ng ibang karamdaman. So, thank you so much, no? It is a reminder for us na kumain po tayo ng tama, kumonsulta sa doktor, i-monitor ang ating mga blood sugar at alagaan po ang ating mga sarili. Siyempre po, no, we would like to know more. Kaugnay po nitong discussion, ay meron din pong ilang katanungan dito tungkol sa diabetes. Kaya dediretso na rin po tayo dito. So, ang unang question po that we have received, no, ma'am, kung hindi po ako diagnosed ng diabetes, tuwing kailan po o gaano kadalas ako dapat mag-check ng blood sugar level sa pamamagitan ng FBS or fasting blood sugar? Okay. Thank you po sa question na yon. So, ang Department of Health po ay tinitrain yung ating mga LGU health workers to do risk assessment. Nire-risk assess po natin yung mga 20-year-old and above individual para makita natin ano yung risk level nila para magkaroon sila ng lifestyle-related diseases like hypertension and diabetes. Kung sakaling normal, no, wala silang mga risk,
na magkaroon ng mga non-common or lifestyle-related diseases, every year po yung ating pagre-risk assess. So kung normal naman, every year yung ating resulta kapag pumupunta tayo sa mga LGU natin, no, sa mga health workers natin, um, pwedeng magsimula po yung ating screening sa edad na 40 pataas kahit walang simptomas, no? Ulitin ang FBS bawat 3 taon kung normal ang resulta. Mas madalas or taon-taon kung may mga risk factors tulad halimbawa may kamag-anak ka, first degree relative, nanay, tatay or kapatid na na-diagnose with diabetes, overweight or obese, may high blood pressure or high cholesterol, may gestational diabetes kung babae at hindi aktibo sa physical na gawain. So yun po. Ayun, thank you so much po, no? It's very important po, no, na kahit hindi tayo diagnose ng diabetes, ay nag-check po tayo ng ating mga blood sugar. So, to continuously monitor then our health, no? So, following this, no, although nabanggitin na rin po kanina, no, because maybe the question would like to reiterate more, no, ano daw po ang pinagkaiba ng mga risk factors para sa type 1 at type 2 diabetes? So for the risk factors for type 1 diabetes po, no, na-mention natin kanina yung genetic predisposition, family history, a viral infection, and autoimmune diseases for type 1 diabetes. And for type 2 diabetes, these are obesity, sedentary lifestyle, poor diet, and family history. Ayan, thank you so much, no, Ma'am Agnes. And reversible po ba o gumagaling ang diabetes? Kung hindi na mataas ang blood sugar level ko, maaari ko po bang masabi na hindi na ako diabetic? Okay. So, kapag na-manage na po yung diabetes, nagiging normal na yung blood sugar level, hindi naman ibig sabihin na hihinto na po tayo na pag-inom ng gamot. So, kailangan pa rin po yung gabay ng ating doktor, no? Patuloy pa rin yung pag-i-screen at pag-assess para malaman natin kung nag-i-improve or nasusustain natin yung normal blood sugar level po natin. Ayun, so kailangan po natin, no, ng continuous monitoring and even assessment, no, sa ating mga sarili. So, meron po bang mga maling paniniwala, no, kaugnay po sa diabetes at paano po natin ito na itatama? Okay, so maraming mga maling paniniwala tungkol sa diabetes. Like for example, maling paniniwala, no, sa matatanda lang nagkakaroon ng diabetes. So ang tamang paliwanag po dito, kahit bata or teenager ay maaring magkaroon ng type 1 or type 2 diabetes. Another na maling paniniwala, yung hindi totoo ang diabetes kung wala akong nararamdaman. So ang tamang paliwanag dito, maraming may diabetes ang walang simptomas sa una, kaya mahalaga ang regular na screening. So, another maling paniniwala po, bawal na ang asukal sa lahat ng uri kapag may diabetes. Ay naku, hindi ko na makakain yung favorite cake ko, no? So, ang tamang paliwanag po dito, maaring kumain ng konting carbohydrates or asukal basta't kontrolado at ayon sa payo ng doktor or dietitian. Another pa po na maling paniniwala, gamot lang ang solusyon sa diabetes. So hindi po, no? Ang totoo po, kailangan may lifestyle modification, tamang diet, exercise at stress management. Isa pa, i-share ko lang, kapag hindi ako gumamit ng insulin, hindi ako malala. So yun ang maling paniniwala ng iba, no? Pero ang tamang paliwanag po dito, hindi sukatan ng tindi ng sakit ang paggamit ng insulin. Ito ay bahagi lamang ng tamang management. Thank you so much po, no, for sharing those information, no. Alam ko po marami po sa atin, no, minsan meron tayong maging paniniwala, especially, no, even po sa pagkain, no, and even sa type of diabetes. So thank you so much po, no, for enlightening us with that. For the last question po, no, Ma'am Agnes, ano-ano daw po yung mga programa ng DOH kaugnay po ng diabetes at paano po ako makakalapit dito or mga access po para dun sa mga programa po na yun and interventions that we are conducting?
Okay, so ang Department of Health po ay may mga programa sa ilalim ng mga non-communicable diseases program. Mayroon tayo ditong lifestyle-related diseases program, no? So na-mention ko na kanina that we capacitate our LGU health workers doon sa PhilPen training or Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Interventions for Primary Healthcare Providers. Tinuturuan natin na mag-risk assess, no? Mag-risk assess starting 20-year-old and above para makita ano yung mga risk factors, halimbawa obese siya or naninigarilyo, para ma-address na po yun at hindi na magtuloy na ma-develop into a disease condition. At kung sakali na-diagnose na po siya, may existing hypertension na po siya or diabetes, ano yung mga pwedeng gawin para ma-prevent yung mga different complications. So yun po, no, we do risk assessment sa ating mga constituents, sa mga LGUs, no? And then kapag na-diagnose po sila na may diabetes sila, ang Department of Health po ay nag-augment po ng mga gamot, no? Gamot sa diabetes tulad ng metformin, glycoside at insulin. Pero depende po 'yan sa availability. Nag-augment po tayo sa ating mga LGUs ng mga gamot, no? Nagbibigay din tayo ng mga impormasyon tungkol sa tamang nutrisyon, regular na exercise at early screening, kasama dito yung program manager sa nutrition po. Kasama natin nagbibigay ng mga health information. Sa mga LGUs po, mayroon silang mga libre o subsidized na blood sugar test sa mga health centers or government hospitals. Pumunta lamang po kayo sa mga health centers na malapit sa inyo para maka-avail po kayo ng mga services na may related po sa diabetes, no? Also, mayroon din tayong integration sa PhilHealth. Kung narinig niyo na po yung Konsulta Package or Yakap program ng PhilHealth, kasama dito yung pagtetest ng blood sugar at libreng gamot. Ito ay libre sa mga accredited health centers. Maraming salamat po, no? And ayun po, no, nabanggit po ni Ma'am Agnes yung ating mga access points, no? Meron po tayong mga ibinibigay na essentials ng libre, no? Sa ating mga health centers. So, thank you po again, Miss Agnes, no, for answering these questions and further explaining po, no, diabetes. So, with that, no, meron pa po ba tayong ibang tanong regarding diabetes? Ayan, so wala naman pong questions from our Facebook page, no, and even po dito sa ating Zoom. So I do believe, no, marami pong natutunan ng ating mga participants here sa ating Zoom. Kaya po, kung wala na pong mga katanungan, maraming salamat po, Ma'am Agnes, and happy birthday, shinout. Happy birthday po sa inyo, and God bless po. Thank you. Thank you so much po. Okay Again, po. magandang umaga po sa lahat. Thank you po. So with that, no, kung wala na po tayong katanungan mula sa ating mga participants, ay tutuloy na rin po tayo, no, sa ating pangalawang topic. So sa darating pong Miyerkules, no, November 19 ay ang World Toilet Day. Isa itong pagkakataon para pag-usapan natin at talakayin ang kahalagahan ng pagkakaroon po ng maayos na palikuran sa ating mga tahanan. Ano-ano nga ba ito at paano natin isusulong ang zero open defecation? Ipapaliwanag po yan sa atin, no, ni Engineer Alvin, Engineer 2 mula dito sa DOH Central Luzon. Good morning po, Engineer Alvin. Hello po, good morning. May loud and clear po ba? Medyo may po Hindi natin. po. Ayan. Ayan. Okay. Sige. So, medyo kulimlim po ngayon, no? Pero despite of the weather po, isang malusog at magandang umaga po sa ating lahat in behalf of Central Luzon, Center for Health Development po. I hope everyone po ay nasa mabuting kalagayan po, no? So, let me share po yung slide po. Ayan po, nakita po yung slide po. Yes po, thank you po. Okay, thank you, thank you. So today we join the global community in celebrating World Toilet Day po, no? An official United Nations observance every November 19. So every November 19 po ng
taon na 'to or every November 19 na sine-celebrate po natin itong World Toilet Day nga, ika nga 'no. This annual event serves as a strong call to action to address the global sanitation crisis that continues to endanger millions of lives and the environment we depend on. According to United Nations, around 3.47 billion people still live without safely managed sanitation. So, 'pag sinabi po nating safely managed sanitation po, usually po ito yung mga facilities po na merong, toilet, facilities, merong, superstructure, meron siyang septic tank, may water, access sa water, tsaka yung ating mga pang-disinfection, yung mga sabon, yung mga alcohol po and so on po. And about 419 million daw po continue to practice open defecation, no? Open defecation. These figures remind us that sanitation is not just a matter of convenience. It is a matter of public health, dignity, and survival. Open defecation poses serious health risk kapag yung dumi po ng tao ay naipon o napunta sa ating surroundings, environment, kapaligiran, mabilis nitong nako-contaminate yung tubig, no? So yun yung pinaka-common, yung water, yung lupa, and yung earth, and minsan sa mga pagkain po natin, no? Food sources po natin na nagiging sanhi ng iba't ibang karamdaman tulad ng cholera, typhoid, diarrhea, hepatitis A, intestinal worms, and dysentery. These diseases spread easily and can lead to dehydration, malnutrition, and even death. No? Ayun yung iniiwasan natin talaga yung kamatayan, no? Especially among children under 5 years old. Oh, sa mga bata talaga, no? Sila po yung pinaka number one talagang tinatamaan ng mga ganitong waterborne diseases, no? Related po sa sanitation, no? Improper use ng ating sanitation. Kaya't malinaw na ang kalinisan at sanitasyon ay hindi lamang responsibilidad ng ating government, no. Ito ay tungkulin nating lahat dahil ito po ay ating tungkulin sa ating kapaligiran, no. Through sustainable development sa goal po ng Sustainable Development Goal number 6, we are committed to ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. No, sinasabi na isa to sa mga commitment po natin. Part of this is ending open defecation and ensuring that every Filipino has access to safe toilet and proper hygiene. No? So malinaw naman na pinapaliwanag po sa SDG 6, clean water and sanitation, na talagang kailangan every Filipino po na should have access to safe toilets and proper hygiene. Sa ilalim ng tema natin ngayon, ang theme po natin for this year ay sanitasyon ay pahalagahan para sa maayos at malusog na pamayanan. We emphasize the need to raise awareness among our people. We must ensure that everyone understands why toilet matters because they prevent the spread of diseases, protect water resources, promote environmental cleanliness, and uphold human dignity. No? Akala natin dati pagka sinabi natin sanitation, more on spreading disease lang, no? More on scientifically, pero malaki pala yun na itutulong nito sa ating resources protection, and of course it can also preserve or promote nga yung uphold yung human dignity, 'di ba? Lalo na sa ating mga kapatid na kababaihan at mga kabataan po. So the Central Luzon Center for Health and Development has been at the forefront of advancing this mission. Our efforts include providing technical assistance to local government units to help them plan, implement, and monitor sanitation programs, strengthening technical capacities of local health workers, specifically ang ating mga sanitation inspectors po, no? Sila po ang ating foot soldiers po natin diyan sa may local level. So, through continuous training and mentorship and leading policy dissemination to align local initiatives with national and international sanitation goals.
So sila po yung ating, ayun nga po, foot soldiers, sila po yung inaasahan po natin dyan na makapagpa-implement po ng programa po natin sa sanitation. At sila po yung ika nga yung mga eksperto po natin pagdating po sa sanitation diyan po sa local levels. Siyempre together with their local health offices din, ng mga nilang mga doctors, mga allied medical professionals, yan po, tulong-tulong po sila dyan para po mai-push po itong program natin sa sanitation. Moreover, we proudly showcase our ongoing projects on the construction and installation of toilet facilities in various communities, schools, and even geographically isolated and disadvantaged areas or yung mga GDAS po natin. No, meron po tayo na mga naipatapos na po or napagawa na po na mga proyekto po na particular po sa ating sanitation, mga sanitation facilities po na install po natin sa iba't ibang probinsya po, sa 7 provinces po dito sa Central Luzon. This tangible effort serves as a living proof of our commitment to ensure that every household, especially in the underserved areas, has access to safe sanitation and hygiene facilities. Through these programs, we are not just building toilets. Hindi lang tayo gumagawa ng kasilyas dito, no? We are building healthier, more resilient communities. We are promoting dignity, preventing disease transmission, and safeguarding the environment for future generations. So, ayan po isa sa mga mandato po namin dito sa Environmental Occupational Health Cluster na talaga maipatupad po natin yung mga sanitation programs po natin. Hanggat maaari po mabigyan po natin ng pondo kahit na medyo hindi po ganun kaano ng ating pondo. Talagang ibigyan natin ng mga programs po, lalo na yung mga areas na nangangailangan po talaga ng sanitation facilities. And in fact, yung ating datos po pagdating po sa zero open defecation, na-hit naman din po natin yung target natin na for 2025 is 60% yung ating ZOD. Ang ating pong base po sa ating FHSIS, naka 76% na po tayo. So, ang next step po namin ngayon is syempre, unang-una po muna is to validate yung mga data po natin, and then tugunan pa, no, paabutin natin na lahat ng Filipino, especially nandito sa Central Luzon, ay magkaroon ng toilet facilities. As we commemorate World Toilet Day, let us continue to raise awareness, strengthen collaboration among sectors, and sustain our shared advocacy for sanitation and hygiene. Let us continue to educate and mobilize communities from household to schools, workplaces, and barangays so that every Filipino values sanitation as part of their daily lives. No? Raising awareness means empowering families to make informed decisions, strengthening partnership among LGUs and partner agencies, and encouraging active participation in sanitation health campaigns. No? So patuloy po kami nakikipagtulungan po sa local government units natin, no, na sana po suportahan po nila yung mga programa po natin pagdating po sa sanitation. No? Napakahalaga po nito na role po nito sa ating health sector kapag po naipatupad po natin ito sanitation programs po natin. Through collective effort, we can create communities that are safe, healthy, and resilient. No? So, where no one practices open defecation, where every household has a toilet, and where cleanliness and dignity are shared values. As we commemorate World Toilet Day, let this be our commitment to turn awareness into action, knowledge knowledge into change, and sanitation into foundation of our nation's health and progress. Patuloy ninyo pong suportahan ang programa ng environmental health and sanitation at ang aming advokasiyang wakasan po ang open defecation. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mabuhay tayo na maayos, malinis at malusog sa ating pamayanan. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat po, Engineer Alvin.
Ayan, thank you so much po, no. Your discussion is really a reminder po, no, nung katulad po ng sinabi niyo kanina that sanitation is not a matter of convenience, no, but a matter of public health. So we must ensure that every Filipino po has access to safe toilets and proper hygiene. So thank you so much po, Engineer, no. At gaya po kanina, no, tayo ay tutuloy po sa mga katanungan mula sa ating mga advanced questions form. So yung iba po sa atin na meron din pong questions for engineer, no, you may type it so po sa ating mga comment box and chat box. So, with that, no, ang una po nating katanungan, engineer. So, ano-ano daw po yung mga sakit ang maaaring makuha kaugnay po ng open defecation at kawalan po ng tamang sanitation? Hello po, tulad nga po ng tama po ba yung sakit po na maaaring makuha 'no? Tulad po ng binanggit ko po kanina, kapag ang dumi ng tao po ay napunta po sa, contaminate po niya yung water 'no, it's either drinking water or kahit surface water, saan man po na puwedeng ma-consume yung tubig, dala nito ang napakaraming ano, mikrobyo at parasites na, ah na maaaring makaapekto po dun sa ano sa health po ng tao. So, ang mga sakit po na maaaring makuha po sa, improper sanitation po, isa po dito yung pagtatae po o diarrheal diseases 'no. Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay nga po yung mga bata po. Mayroon din nutrition po, especially po dun sa mga bata. Hindi rin ligtas po yung mga atay po natin 'no, dahil sa HEPA-A po. Nadulot ng pag-inom ng, kontaminadong tubig. Isipin natin lahat ng ito ay naghuhugat sa kakulangan at tamang sanitasyon at sa kawalan ng maayos po na palikuran po. Yun lang po. Ayun, thank you so much po, Engineer Abby. Ayan, nawawala. Ayan, ayan. Thank you so much po, Engineer, no. So, kung sakali po, no, na may kakilala daw po tayo o kapitbahay na walang maayos na palikuran, so paano po natin sila matutulungan na magkaroon po ng maayos at ligtas na lugar po? Well, that's a good question po 'no, thank you Ma'am Denise. Maaari itong ipagbigay alam sa ating mga local health offices 'no, tulad nga sinabi ko po sa inyo po kanina, yung ating mga counterpart po sa LGU po, sila po kasi may jurisdiction po sa inyong mga lugar kung saan man po kayo nakakasakop, kung saan sila nasasakop na LGU. Through environmental health and sanitation program na nasa ilalim ng kanilang local health offices. Maaari silang mapagkalooban ng tulong, financial man o proyekto upang magkaroon sila ng ligtas at malinis na palikuran. Hindi lamang sanitation facility ang ipagkakaloob nila, kundi tuturuan din sila ng wastong paggamit ng palikuran. Hand hygiene through health promotion. No? So mahalaga po ito. Hindi lang po yung meron tayong hindi lang tayo binigyan ng toilet facility, yung ang ating mga hygiene and health promotion, yun po yung isa sa mga front runner po natin para maging matagumpay po ang sanitation programs po natin diyan po sa lokalidad. Thank you so much, Engineer, no? So nakikita po natin that this is a multi-sectoral approach, no? And nasagutin na po actually yung susunod na questions, yung mga roles ng LGUs, no? So I do believe, no, that everyone has a role to play po, no, in terms of sanitation. So syempre po, no, this is a situational question daw po. So para po sa mga tao daw po na nananatiling dumudumi sa labas, walang palikuran, o kaya po yung mga umiihi po 'no, sa labas, ano po ang mensahe o paalala po natin sa kanila? Ay, ganyan ang ginagawa yun, eh, yun yung gawain niya. Ngunit bilang tao at isang Pilipino, responsibilidad natin na pangalagaan ang kalikasan natin. Ipaliwanag natin sa kanilang mabuti 'no, ang consequences ng mga maling gawain na iyon at ipabatid sa kanila ang kahalagahan ng sanitasyon.
no? So wala namang matigas na tinapay sa mainit na kape. So kung ibig sabihin, we need to tap them talaga. We need to explain to them kung ano talaga yung importance nitong programang sanitation at ano yung mga pwedeng mangyari sa kanya pag pinagpatuloy pa kanya yung ganitong mga ginagawa, no? Sa parte naman ng implementation, marapat lang siguro mas paigtingin pa ang mga pagpapatupad ng ordinansa, 'di ba? Yung mga barangay ordinance natin, mga municipal or city municipal ordinances upang gabayan ng ating mga kababayan sa wastong sanitasyon at pagprotekta di lamang sa kapaligiran bagkus sa ating kalusugan. Thank you 'no. So, walang matigas na tinapay 'no, sa mainit na kape. That's a good quotation for engineers 'no. So, we need to tap those people 'no, for them to know yung mga health consequences of course 'no, ng mga gano'ng, behavior. We need to always choose healthy and clean na, behavior. So, we have the last question po 'no. So, ano-ano daw po yung mga challenges na kinakarap po ng ating Department of Health Central Luzon sa pagkamit po ng zero open notification sa riyon at paano po natin ito tinutugunan? That's a hard question din. Pero isa sa mga pangunahing hamon ay ang kakulangan po ng pondo at lokal na suporta din po minsan, no, mula sa ilang LGUs na nagiging dahilan ng mabagal na pagpapatupad ng mga sanitation programs. Minsan po kasi talaga minsan nasa kapagka nag-program planning, medyo nasa dulo po ang sanitation programs. At kakulangan din ng pondo para sa construction ng mga palikuran po, no, na kahit ba yung simpleng design lang po ng CR, minsan kulang po kasi sa pondo talaga at wala pong pondong nailaan para sa gano'ng programa. Kasabay nito, nananatiling hamon po ang pagbabago ng asal at kamalayan ng mga mamamayan po natin, lalo na sa mga rural at coastal areas kung saan patuloy ang gawin ng open defecation dahil sa kakulangan ng kaalaman o maling paniniwala na ito ay normal lamang, no? May mga lugar din naman nahihirapan sa pagkakaroon ng construction materials at access sa malinis na tubig, no. So minsan nga hindi lang dahil sa walang toilet facility. Meron tayo mga areas na merong toilet facilities, pero wala naman silang access sa tubig. Walang tubig na gagamitin panglinis, no. Bukod dito, may mga barangay na nahihirapang mapanatili ang kanilang ZOD status lalo na kapag nasisira o hindi napapalitan ang mga toilet facilities. Tulad ngayon nang daan tayo sa ilang mga bagyo dito sa Central Luzon, meron tayong itong recent na bagyo natin sa Bagyong Uwan. May mga probinsya tayo na mga hardly hit, no, tinamaan talaga ng at marami mga toilet facilities talaga ang din na nasira, no. So isa 'yan sa mga hamon natin, no. Upang tugunan ang mga ito, ang Central Luzon CHD ay nagpapatupad ng iba't ibang programa at intervention. Kabilang dito pagbibigay ng technical assistance po sa mga LGUs, no. May mga pa-training po tayo diyan, orientation upang mapalakas ang kanilang sanitation planning, budgeting and implementation. Isinasagawa rin ang mga capacity building activities para sa mga SI po natin, mga sanidad po natin, health officers, minsan may mga meso po tayo at barangay workers, no, upang madagdagan ang kanilang kakayahan sa community-led total sanitation, no. So ito yung isa sa ina-advocate po natin dito po. At yung ang zero open defecation program natin. Mahalaga ring bahagi ng tugon ng policy dissemination kung saan ipinapaabot sa mga lokal na pamahalaan ang mga pambansang alituntunin at standards gaya ng Philippine Approach to Total Sanitation o yung tinatawag natin na PATS, no. So yan yung ito po yung ating program kung saan uh, uh, through data yung mga inaalam natin mga factors, inaalam natin yung mga possible challenges na nakakaapekto o nakakapagpabagal po sa pag-i-implement po ng ating programa po, pagsugpo po natin sa open defecation. Bukod sa mga ito, patuloy din pinapatupad at tinatampok ng CHD ang mga proyekto sa pagpapatayo o rehabilitasyon ng mga toilet facility sa mga paaralan, health centers at komunidad na kulang ng pasilidad. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang naglalayong magtayo ng palikuran,
kung hindi upang magtaguyod ng dignidad, sabi nga natin kanina, kalinisan, of course, at kalusugan para sa bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng matibay na koordinasyon, patuloy na pagtaas ng kamalayan at kooperasyon ng bawat sektor, unti-unti nating nilalapit ang layunin ng zero open defecation sa buong Central Luzon. So, yun lamang. Thank you so much po, Engineer Henry, in all of our interventions no, at kung paano natin tinutugunan no, yung mga ganitong sitwasyon. So thank you so much, Engineer, for sharing your insight and your knowledge. No? It was a compact and a very detailed discussions. So for those po who still have questions, meron pa po ba tayong mga tanong that you would like to ask our resource speaker? Ayan, no, kung sakaling nahiya po kayo magtanong, no, you can also email us po, no, at cmu@centraluzon.doh.gov.ph and we will be answering your questions through email. Ayan. Meron pa po ba? Ayan. So no questions no coming from our Facebook page and also here in our Zoom meeting, no. So wala na po tayong katanungan, no. Dito po nagtatapos ang ating mga talakayan para sa umagang ito. And maraming salamat po, Engineer, and also sa ating kaninang resource speaker, Ms. Agnes, no. Maraming salamat po no, sa patuloy na pagde-disseminate ng mga health informations through your health discussion. So umaasa po kami at naniniwala po kami no, na dito sa CLCHD no, makakatulong po ang mga diskusyong ito para manatiling malusog at ligtas ang ating mga kababayan sa loob at labas ng Central Luzon. On our chat box po, no, nandiyan ang ating evaluation link. So for us to improve our health discussions and for us to discuss a topic no, that you would like, please answer our evaluation form. And of course, at the end of this discussion, may I invite everyone to please open their camera. Ayan. Open po natin ang ating mga cameras so that we can have our photo opportunity. Ayan. Okay. Para nakita po natin ang mga media partners, items, and tables. Ayan. Okay. And okay, so please give us your best smile. We'll be capturing this moment. 3, 2, 1. And one more time po. 3, 2, 1. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At naway patuloy po namin kayong makasama sa mga susunod pa pong health tip sessions on alternate Mondays of the month. So with that, thank you so much everyone and God bless us all po. Have a great day. Yes,